Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Sa ating latest satellite images, makikita natin na tatlong weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Ang Northeast Monsoon o amihan, partikular na sa may hilagang Luzon. Ang shear line o bangga ng mainit at malamig na hangin na nakakaapekto. Silangang bahagi ng Northern and Central Luzon, gayon din ang Intertropical Convergence Zone o ito yung ITCZ. Na siya nagdadala ng mga kaulapan at malaking tsansa ng mga paggulan, partikular na sa bahagi ng Mindanao. Kasama din natin ang Visayas, ilang bahagi ng Bicol region, habang ito ang shear line, magdadala naman ng malaking tsansa ng mga pagulan sa may silangang bahagi ng Luzon, partikular na dito sa may area ng Quezon Province, gayon din sa may area ng Romblon, makararanas din ng malaking tsansa ng mga pagulan ang bahagi ng Isabela, Aurora, gayon din sa may Cagayan na Valley region, partikular na sa lalawigan ng Cagayan. Ay ibang bahagi ng Cagayan Valley ay maaaring makaranas sa may hinang mga pagulan dulot ng amihan o Northeast Monsoon, kasama dyan ang Ilocos Norte. Ay ibang bahagi ng Luzon ay makararanas, kasama dyan ang Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon, ay makararanas naman ng mga isolated na mga light rains dito sa may northern part, habang may mga thunderstorms tayo dito sa may bahagi ng Central Luzon, kasama ang Metro Manila at malaking bahagi ng Calabarzon. Makikita po natin walang low pressure area na namamataan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible hanggang sa pagkatapos ng linggo ito, pagdating ng weekend, maliit yung tsansa magkaroon tayo ng bagyo. At dito nga sa Luzon, makikita natin ang malaking tsansa ng mga pagulan dulot ng ITCZ, partikular na sa ilang bahagi ng Bicol region, kasama itong lalawigan ng Romblon. Samantala, ang shear line magdadala pa rin ng malaking tsansa ng mga pagulan sa may bahagi ng silangang bahagi ng Luzon, partikular na nga itong Cagayan, kasama yung Isabela, gayon din ang area ng Quirino, at kasama din yung Aurora at ilang bahagi din itong Quezon Province. Samantala, may hinang mga pagulan ng mararanasan sa Cordillera at labing bahagi na Cagayan Valley region, kasama po ang Ilocos Norte, at sa nalabing bahagi ng Ilocos region asan yung mga isolated light rains. Dito naman sa Kamaynilaan, kasama ang nalalabing bahagi ng Central Luzon, gayon din ang Calabarzon, na yung araw makikita pa rin yung haring araw, pero posible yung mga isolated o pulupulong mga pagulan, pagkilat pagkulo, at maglalabas naman tayo ng mga rainfall advisories kapag meron tayong mga namatang kaulapan na maaaring magdala ng mga pagulan. Agwat ang temperature sa Lawag, 25 to 31 degrees Celsius, at Tuguegarao, 23 to 28 degrees Celsius. Sa Baguio naman 16 to 23 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 24 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman 22 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 29 degrees Celsius. At malaking bahagi naman ng Palawan ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pagulan, dulot yan ng Intertropical Convergence Zone. Agwat ang temperature sa Halayan Islands 26 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman 24 to 31 degrees Celsius. Malaki na yung tsansa ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, lalong-lalo na dito sa may Eastern Visayas, dulot ng ITCZ. Agwat ang temperatura sa Iloilo 25 to 30 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban 25 to 30 degrees Celsius. Magiging maulap din po ang kalangitan sa malaking bahagi ng Mindanao dulot ng ITCZ, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Mindanao, yung Caragat, Davao at sa Capuin, Davao region. Agwat ang temperatura sa Zamboanga 25 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 31 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na gale warning. Ito yung babala natin sa malaking pag-alo ng karagatan. Pero mag-ingat pa rin yung northern area. No, sa mga baybayin po sa may northern Luzon, inaasahan natin na lalakas ang hangin amihan sa mga susunod na araw. Kaya iba yung pag-iingat, lalong-lalo na sa mga maridasakyan pandagat at malilit na mga bangka, dahil posibleng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang maaaring maranasan. At bukas, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mga moderate o heavy o katamtaman hanggang sa malakas sa mga pagulan, partikular na sa may silangang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa lalawigan ng Cagayan, dulot yan ng shear line. Mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslide. Pagdating ng araw ng Sabado, magpapatuloy ang inaasa ating mga pagulan sa may silangang bahagi ng Cagayan Valley region, kasama ang Aurora at lalawigan ng Apayao. Iba yung pag-ingat pa rin po, lalo na sa mga potensyal na mga landslides and flash floods. Ito ay dulot ng shear line o yung bangga ng mainit at malamig na hangin. Kaya inaasahan din natin
Posibleng pagdating ang araw ng weekend, Sabado at Linggo, posibleng malaking tsansa ng maulap na papawirin na may makakita mapagulan pagkilat pagkulog sa malaking bahagi ng Luzon. Ang araw naman natin ay sisikat ganap na 6:22 na umaga at nunubog, ganap na 5:39 na gabi.